Mapagpalang umaga po sa ating lahat, purihin po ang Panginoon at tayo po ay binigyan muli ng pribilehyo at pagkakataon para po ay makapagtipon po sa umagang ito. Ang morning devotion po na ito ay nagmula pa po sa DFC Taiwan sa pangunguna po ng ating Pastor Neverisa Masaredos, dito po sa DFC Luchu, sa pangunguna po ng Pastor Erlico Asis. At bago po tayo magbuli-buli ng salita ng Panginoon, ay awit na po natin ang Diyos sa umaga pong ito. Purihin po ang Panginoon. Awitin po natin, I belong in your presence. Sige po tayo magsamit ng puri sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Salamat po sa umagang ito, Panginoon. Napakabuti niyo, Panginoon. Awitan natin ang Panginoon, I belong in your presence. I belong in your presence. I am not alone. I am not alone, always with you. Even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of storm, I can do, I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So, umpisa po ulit. I belong in your presence. I belong in your presence. I am not alone. I am not alone. Always with you, even though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of storm, I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. So, umpisa po ulit. I belong in your presence, Panginoon. I belong in your presence. Alam namin hindi kami nag-iisa, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. At kasama namin kayo sa lahat ng sitwasyon ng Diyos. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Though I walk through the valley of death, even if I pass through the midst of storm, I can do all things through Jesus Christ, my Lord. So Lord, hallelujah. So Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. Fall down on us this morning, Panginoon. So Lord, fall down on me. Fill me with your presence, Jesus. Hallelujah. Of your Spirit. Hide me in your presence. Let your glory cover me. So, yung pagkakataon. So, Lord, hallelujah. So, Lord, fall down on me. Fill me with the fullness of your Spirit.
Let your glory cover me. Let your glory cover me. Let your glory cover me. Let your glory, oh God. Let your glory cover me. Hallelujah. 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 Hinihiling namin ang inyong pagsama ngayong umagang ito. Patuloy ng kaluwalhatian niyo, Panginoon, ang siyang umakay sa amin, Panginoon, sa bawat oras, sa anumang panahon na sitwasyon, Panginoon. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Maraming salamat po sa umagang ito, dakilang Diyos, aming tapat na pinaglilingkurang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Na muli kaming makakapag bulay-bulay ng inyong mga salita, Panginoon. Tunay po na isa itong pribilehiyo, napakalaking pagpapala sa buhay ng bawat isa sa aming nagpapatuloy sa inyo, sumasampalataya sa inyo, makapag-aral ng inyong salita ngayong umagang ito. Patuloy ng kaluwalhatian nyo, pagsama ng banal na Espiritu ang siyang mahayag, Panginoon, sa umagang ito. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang inyong mabuting pangalan. Hallelujah. Ito pong aming sawat panalangin na may pasasalamat at pananampalataya sa tanging pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po umaga ay pangunahan po tayo ng ating kapatid na si Brother MJ de la Cruz para po sa salita ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po na nakikinig po sa live at sa bansang Pilipinas at saan mang sulok ng mundo. Salamat po sa pakikiisa. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita. Pero po bago po lahat, tayo po muna ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo Panginoon, purihin kayo Diyos. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patuloy kami nagpapasalamat, Panginoon, sa napakagandang umaga, Panginoon, na patuloy yung pinagkakaloob sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Panibagong pag-asa na naman, Panginoon. Panibagong pagkakataon, Panginoon. At panibagong lakarin, O Diyos, na patuloy naming masunod, Panginoon, ang iyong kalooban sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon. Nawa, O Diyos, na bigyan mo kami ng kalakasan, Panginoon, sa aming pisikal, na magagamit namin sa buong maghapon, at sa aming spiritual na pamumuhay, O Diyos. Tulungan mo ang bawat isa po sa amin, Panginoon, at sa aming pag-aaral, Panginoon, pagbulay-bulayan ng iyong mga salita, O Diyos. Patuloy mo, Panginoon, na bigyan ng karunungan, Panginoon, ang bawat isa, O Diyos. Nawa, Panginoon, aming mga mapakikinggan sa umagang ito, nawa, O Diyos, ay aming magamit, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay, O Diyos. Alam ko, Panginoon, na may gagawin ka, Panginoon, sa umagang ito. May pagtuturo ka na naman, Panginoon, at mababago, Panginoon, ang aming pamumuhay, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy namin hiling ang iyong banal na Espiritu na patuloy na samahan ng bawat isa na patuloy na iparanas sa amin, Panginoon, ng iyong presensya, O Diyos. Maraming salamat. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng kanyang salita sa aklat po ng Santiago o sa James chapter 3 po. Ito po ay napapanahon po na sa henerasyon po ngayon. James chapter 3 and verse 1 to 12, or Santiago and chapter 3 verse 1 to 12. Kung nasumpungan na po ng bawat isa, atin po natin itong basahin. Sabi po dito sa verse 1, mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ng marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Verse 2, lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Verse 3, nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. 4, isipin niyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulak ng malakas na hangin, ay napapabaling ng maliit na timon at napapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Verse 5, ganun din naman ang dila natin.
kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Verse 6, ang dila ay tulad ng apoy, napakaraming kasamaan na nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Verse 7, lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Verse 8, pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Verse 9, sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoong at Ama. Pero sa pamagitan din ito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikha kalarawan ng Diyos. Verse 10, mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. 11, maaari bang lumabas sa isang bukal ang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Verse 12, mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Ako saan sabi ko nga po kanina ay napapanahon, no, sa henerasyon po natin ngayon, na kung saan ay marami tayong napapanood. Marami tayong nakukuha sa social media na kung saan iba't ibang mga salita, na kung saan na-adapt ng bawat tao, especially ng mga Kristiyano, no? Actually dito po sa book ng Santiago na kung saan sinasabi po dito, no, kung paano po natin pag-iingat sa ating pananalita, no? Mapagbantay sa bawat pagbigkas kung ito ay nakakabuti o nakakasama. Amen po. Actually, nung panahon po ng ating mga lolo at lola, no, sa panahon po ng tatay ko po, na kung saan ay kapag siya ay nakapagsalita ng mali, no, galing sa kanyang bibig, ay pinapalo ng aking lola o ng aking lolo. At nung ako naman po ay sa aking kabataan, nung narinig ako ng tatay ko o narinig ako ng nanay ko, hindi pa nila ako pinapalo ko ng aking bibig. Alam ko na mali ang aking mga sinasabi or mali yung mga lumalabas sa aking mga bibig. No, tinuturuan po tayo dito ni Santiago na kung saan kung paano tayo sumunod, no, paano natin paamuhin, no, yung dila po natin. Ibig sabihin sa English po, taming, datang o pagpapaamo ng dila. Sabi nga po dito sa Santiago chapter 1 verse 26, makipagbukasan po tayo sa chapter 1 verse 26 ng Santiago. Yan. Ang sabi po dito sa verse 26, kung may nag-aakalang siya ay relihiyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging relihiyoso niya, at niloloko lang ang kanyang sarili. Ibig sabihin, tinutukoy po dito yung sa atin po, no, na kung saan ay dapat po tayo ay nag-iingat. Dahil maraming mga tao sa paligid po natin ang nakakarinig po sa atin at nakakita po sa atin kung ano yung mga sinasabi po natin at kung ano po yung mga kinikilos natin. No, bilang isang lingkod ng Panginoon, dapat po tayo mapag-ingat at mapagmatsyag sa ating mga binibigkas. Amen po. Kung ito yung makakabuti sa iba, o alam natin kung ito yung makakasama, huwag na po natin ituloy. Kung ito man ay pagtuturo sa iba, no, at kung ito ang kalooban ng Diyos, pero dapat po natin iyong gawin. Kasi yun po yung kalooban ng Diyos po para sa kanila. Para ito yung mapabago, no, sa kanilang pananalita o sa kanilang mga ginagawa. Amen po. No? Bilang mga anak ng Diyos, mag-ingat po tayo sa bawat lumalabas sa ating bibig o sa ating mga sinasabi because we represent Jesus Christ. No? Hawak-hawak po natin. Dala-dala po natin ang pangalan ng ating Panginoon sa ating buhay. Kaya dapat mag-ingat po tayo palagi. Kaya hindi po tayo kaya hindi po natin mapaniwala ang iba. No? Hindi natin ma-share ang iba kasi nakikita po sa atin wala tayong pagbabago. Pero kapag nakikita nila yung pagbabago na nagmumula sa atin pagdating sa ating pananalita, no? Alam po nila kung ano ka dati at kung sino ka na ngayon, kung paano ka binago ng ating Panginoon. Kung paano tayo binago ng ating Panginoon. Sa Mateo naman po, makipagbukas na po tayo sa Mateo chapter 12.
Yan, chapter 12, verse 36 to 37. Yan, ang sabi po dito, tinitiyak ko sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya. 37, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. So wala po tayong ligtas. Amen po. Dahil sa pagdating ng paghuhukom, no, sa bawat ibinigkas ng ating mga labi, no, tayo po ay, sabi po dito, no, paparusahan ka. No? Ibabatay sa mga salita mo na binitawan mo. No, kung ito ba ay kalooban pa ba ng Diyos na ating mga binibigas o hindi. Amen po. No? So wala pong ligtas po dito. Ang sinasabi ng ating Panginoong Hesus, sa araw ng paghuhukom ay mananagot ang mga taong nagbibitaw ng maling salita at hahantong sa kaparusahan. Sabi ko nga po kanina, napapanahon po ang mga ganitong mga senaryo na kung saan maraming napupulot ang mga tao sa social media. Kaya dapat po tayo nag-iingat po tayo kapag tayo nanonood. Na kung saan dapat po nating iwasan kahit alam po natin na yung pinapanood natin ay hindi na maganda o hindi na kaaya-aya o baka may mapulot tayong iba. Dapat ang mga napapanood po natin yung mag-encourage atin, yung magtuturo po sa atin sa mga live, sa mga nagtuturo ng salita ng Diyos na magpapahubog pa po sa atin kung paano pa lumakad, no? Kung paano lumakad sa kalooban ng Diyos. Na hindi lumakad sa kung anong sinasabi ng mundo. Minsan na doon tayo napapabaling sa social media Kaya marami tayong minsan na kung ano yung sinasabi ng social media o sinasabi ng content creator na yon, baka minsan nababanggit na po natin. Kaya dapat mag-ingat po tayo sa kung anong ating napapanood. Amen po. And dito na po tayo, no? Imahimayin po natin ang bawat verses po dito sa chapter 3 ng Santiago. Sabi po dito, sa verse 1, mga kapatid, huwag basta-basta maghangad na maging tagapagturo ng marami sa inyo. Dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Di ba po sa school, for example po sa school, di ba may mga teachers po ay mga estudyante na kung saan dapat bago ituro ng teacher, ang kanyang ituturo ay dapat pinag-aralan niyang mabuti upang hindi magkamali ang mga estudyante. Kasi kapag mali ang itinuro doon sa mga estudyante, mali din ang i-apply niya at mali din yung malalaman din niya. Kaya dapat kapag nagtuturo ang isang guro, dapat alamin niyang mabuti, no? Yung mga salita, especially sa atin, no? Nasabi nga po dito, huwag tayong basta-bastang mahagad na magturo, no? Na maging tagapagturo. Bakit? Ano po sinasabi po ng Santiago po dito na kung saan bago po natin mag-share, no? Bago tayo mag-share ng salita ng Diyos, dapat alamin po muna natin, no? Hindi po tayo basta-basta tayong magsasabi. Dapat pinag-aaralan po natin ng mabuti upang ang taong sharean po natin ay alam niya kung paano sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po. Kaya sabi po nga po dito, no, mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo, no. For example, sa mga false teachers po, mag-ingat po tayo. Kung saan sinabi po dito sinasabi din po ni Pablo kay Timoteo na mag-ingat sa mga false teachers. Bakit po? Marami pong mga lumalabas po na pansariling kagustuhan na lang or mali ang pagkakilala sa ating Panginoong Hesus or may mga salita na kung saan binabago po nila upang mas makalikom ng maraming tao at maumattend sa kanilang church, no? Which is mali po, mga kapatid. Sabihin po natin kung ano yung katotohanan sa salita ng Panginoon at ang katotohanan ang magpapalaya po sa atin. Amen po. At hindi lang po dito sinasabi sa verse 1 yung mga tagapagturo, bagkos sinasabi din po dito sa verse 2 na lahat tayo ay madalas magkamali, no? Walang isa po sa atin na hindi nagkakamali. Amen po. Pero kaya po sinasabi po dito, lahat tayo ay madalas magkamali. Pero sinabi din po ni Santiago dito na kung saan, kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalita niya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Lahat po tayo minsan ay nagkakamali sa ating pananalita. Pero tinuturuan po tayo kung paano pigilan, no? Kung paano natin pigilan ang ating pananalita. Amen po. Pigilan po natin, no? Tumingi tayo ng tulong sa Panginoon. No, hindi po natin kayang pigilan
sa sarili lang po natin. Bagkos, no? Humingi tayo ng tulong sa Panginoon upang paano natin babaguhin, no? Paano natin mapabago ang ating pananalita, ang ating mga sarili o ating mga ginagawa. So, kailangan po nating mas maging matured pa, no? Mas maging matured. Turuan po natin, magpaturo po tayo sa Panginoon kung paano pa mas magiging matured o paano pa pipigilan ang ating pananalita. Mas lalo kapag may lumalabas sa ating bibig. For example, sa aking buhay po dati, na kung saan ay, dati po kapag ako ay nagsasalita, kung ano-ano ang mga di ka nais-nais ang lumalabas sa aking bibig. Kapag ako'y nagugulat, minsan kung ano-ano mga lumalabas na hindi kaaya-aya. At kapag ako'y nagsasalita, kumbaga para kapag nagsasalita, may kasama na. No, may kasama na sa aking pananalita ng mali, no? Pero yung nagkaroon akong pagkakataon na kung saan ay nakilala ko ang Panginoon. At doon ko nalaman na mali pala yung aking mga sinasabi, aking mga ginagawa, no? Iba po yung pagkilos ng Panginoon kapag nagkaroon ka po noong design na makilala ang Panginoon po talaga. Yung pagkilos ng Banal Espiritu po, no? Ay sa tunay na magpapabago po sa ating mga buhay. Nung nakilala ko po ang ating Panginoon, na kung saan nagugulat na lang po ako na hindi ko na po nababanggit ang ganung mga pananalita. Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Dito naman po sa verse 3, pasok na dito naman po tayo. Diretso na po tayo dito sa verse 3, na kung saan bigay na po siya ng example dito. Na kung saan sabi po, sa verse 3, nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin. Na kung saan, ito po yung tali, no? Ito po yung tali na kung saan tayo po yung may hawak nung tali ng kabayo. Di ba, kung gaano kalaki yung kabayo, mas malaki pa po sa atin. Pero sa pamamagitan ng tali na nakakabit sa kanyang bibig, pwede nating ipunta kung saan natin papuntahin, yung mga hinete. Amen po. Na kung saan, sabi nga po dito, no? Kayang pasunurin ang kabayo sa nais niyang puntahan gamit ang tali na nakabit sa kanyang bibig. Yung maliit lang na yon, no, tali na yun nakabit sa bibig, kaya natin kontrolin, no, kung saan man ang kabayo papuntahin o pwede natin pahintuin. Amen. At dito naman po, dito sa verse 4, kung papasok na po tayo sa verse 4, dito naman po, mas malaki na po ito. Ito na po, barko na po. No? Hindi lang po kabayo nung una. Ngayon po, ito, barko na. Sabi po dito sa verse 4, isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at itinutulok ng malakas na hangin ay napapabaling ng maliit na timon at napapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. So, ano ba yung timon? Ito po yung sa likod ng barko. Sa pinakailalim na kung saan ito yung maliit na part. Yun yung kapag binaling ng kapitan, kung kaliwa o kanan, babaling din yung timon. Yun yung nasa likod. Napakaliit lang yun, pero napakalaki ng dagat. Amen po. Sabi niya po dito, yung hangin. Sa verse 4, no, tinutulak ng malakas na hangin, pero kaya ng timon. Kapag binaling ng kapitan sa kaliwa, kakaliwa. Kapag binaling ng kapitan sa kanan, kakanan ito. Amen po. At sa verse 5 naman po, diretso na po tayo sa verse 5. Ganon din naman ang dila natin. Ito na po, no? Inaano na po sa dila po natin. Na kung saan, sabi nga po sa 3 and 4, in example yung kabayo at ang barko. Ito na po, ganon din naman ang dila natin. Sabi po dito, kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. O, ibig sabihin po, maraming lumalabas sa ating mga bibig. Minsan, sa pananalita po natin, na-express na po natin, baka nagkakaroon na po tayo ng pride. Amen po. Sa ating mga sarili, sa pamagitan ng ating pananalita. Isipin nyo kung gaano kalawak ang gubat. Ito na po, kung kanina po ay kabayo, barko, ngayon po ito gubat na. Mas malaki na. Isipin nyo kung gaano kalaki ang gubat, ang masusunog ng galing lang sa maliit na apoy. Di ba po, may mga nababalitaan po tayo sa mga balita na kung saan ay mga nasusunog na kagubatan dahil sa maliit na apoy. No? Or minsan kapag may mga nagka-camp, no, tapos may naiiwan na apoy,
Di ba? Pwede yun kumalat kapag hindi yun naapulahan. No? Ganun po yung dila po natin. Kapag hindi po natin yun nakokontrol, kung hindi po natin, kung isipin po natin ang mga dapat namin sabihin at hindi po natin kukontrolin kung ano yung palang dapat na lumabas sa ating mga bibig, pwede itong ikapahamak ng nakakarami. O pwedeng makasakit ng isang tao. Amen po. No? Sabi po dito, ang dila ay tulad ng apoy. Napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila. At ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Ang dila ay pinagmumula ng napakaraming kasamaan na pwedeng makasira sa ating sarili at sa ibang tao. Mga kapatid, di pa po may mga nababalitaan po tayo mga nagsusuicide, nade-depress. Bakit po? Dun sa pambubuli po ng iba. Ako po, nung bata po ako, hanggang sa aking college days, no, bulihin po ako. May pagkakataon po talaga na ako po ay na-depress. Dahil sa ganoon. Akala ko, wala po akong kwenta. No? Wala na, lahat ng tao ay pinagtatawanan ako. At ang baba ng tingin ko sa aking sarili. Dahil sa mga napapakinggan ko, sa mga naririnig ko na patungkol sa akin, na hindi naman totoo. Pero ipinapahiya ako sa maraming tao. Pero napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Na kung saan ay may isang boses, no? Na kung saan ito po yung tinestimony ko na po dito sa lugar ng Lucio. Na kung saan pumasok sa punto po talaga na ako yung mag-isa sa kwarto dahil sa mga naririnig ko, dahil sa sobrang depressed ko, andun na po ako, muntik na po ako mag-commit ng suicide. Pero meron pong boses po, bago po gawin ang mga bagay na yon, meron pong boses na aking narinig, na kung saan sinabi sa akin na huwag mong gawin yan at gagamitin pa kita. Napakabuti ng Panginoon. Yung mga salita na yon na aking pinanghawakan, na kung saan tunay nga, nung sinunod ko yon, andito po ako sa inyong harapan ngayon. Pero kung hindi ko sinunod, baka wala na po ako. Napakabuti ng Diyos. Napakabuti ng Panginoon. Ayaw niya na mapahamak ang bawat isa po sa atin. Amen po. At dito naman po tayo sa verse 7 na kung saan sabi po dito, lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Amen. No? Kayang paamuhin ng tao ng iba't ibang klase ng hayop. No? For example, sa aso. No? Kapag naturuan mo ang aso, nabigyan mo ng time ang aso, na sabihin mong umupo, uupo yan. No? Sa pamamagitan ng ating mga salita. Paano pala yung mga hindi makapagsalita? Paano pala hindi makapagsalita, no? Kasama rin po sila dito. Bakit? Ina-action po kasi nila. No? Ina-action po kasi nila. Kahit hindi po sila makapagsalita, ina-action pa rin nila kung ano yung mga dapat nilang sabihin. So wala po exempted po. Sabi nga po dito kanina, lahat tayo ay madalas magkamali. Amen po. And dito naman po tayo, no? Sabi pa nga po sa 7 na kung saan napapaamo ng tao ang iba't ibang klase ng mga hayop. Sa verse 8 naman po, ito po, pero walang tao makakagawa nito sa dila. Walang itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Pero hindi sa dila ng tao nang walang tigil sa kasamaan. Sabi nga po, nang walang tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. So, ibig sabihin, napaka-makapangyarihan po ng lumalabas sa ating mga bibig. Kasi kung ano yung mga lumalabas sa mga bibig, hindi po natin ito maibabawi pa. Diba? Amen po. Hindi po natin na kapag lumabas na ito teka, ibabalik ko muna kasi mali. Ibabalik ko muna, pasok ulit sa aking labi. No? Hindi po. No? Kaya dapat bago po natin sabihin ang mga bagay na ito, amen po, pag-isipan po muna natin kung ito po ay makakabuti po o makakasama po sa ating sasabihan.
Amen po. Kaya mag-ingat po tayo. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. Dito naman po sa verse 9. Yes, pamagitan ng dila, ito na po, mga kapatid. No? Sa pamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Ibig sabihin, sa mga dila po natin, sa mabibig po natin, tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Ginagamit po natin ito sa pag-awit, sa pag-pray, no? Pagdating sa pag-pray sa ibang mga ating mga kapatid, sa nangangailangan ng panalangin, no? Tayo po ay nakipag-usap sa iba. Amen po. Tayo po ay nagpupuri sa Diyos. Ginagamit po natin ang ating mga labi. So ano pa pong sinasabi po dito sa verse 9? No? Pero sa pamamagitan din ito ay isinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. No? Katulad po natin. No? Sa pamamagitan din ng ating dila na kung saan sinasabi po, amen po, na nung una, no, sabi po dito sa unang verse po, na kung saan dito po sa 9, na kung saan pinupuri natin ang ating Panginoon. Pero sa kabila naman po, no, tayo po ay, ang sabi po dito, ay sinusumpa natin ang ating kapwa. Mga kapatid, mag-ingat po tayo. No? Gamitin po natin ang ating mga bibig, ang ating pananalita, ang ating dila, para sa kapupuri ng Panginoon. Para sa kabubuti ng ating mga kapatid. No? Sa pagtuturo ng kanyang mga salita. At hindi sa mga maling pananalita. Mag-ingat po tayo kasi sa pananalita na meron po tayo, sabi ko nga po kanina, pwedeng maka-apekto sa buhay ng iba. Pwedeng maka-apekto. For example, kung ikaw ay, kung gusto mo siyang turuan sa kanyang pagkakamali, bakit hindi po? Kung ito ay mas makakatuwid po sa kanya. Pero kung may pananalita ka na hindi naman makakatulong sa kanya, at hindi makakatulong sa kanyang pananampalataya, huwag po na nating sabihin. Kasi hindi naman po iyon kalooban ng Diyos. Kalooban po yun ng mundo. Kalooban po ng kaaway. Upang tayo bilang mga anak ng Diyos ay mag-aaway-away. Amen po. And dito rin po, no, sa verse 10. Dito na po tayo sa verse 10. Mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri. Sabi po dito, mula sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupuri. At dito rin po nanggagaling ang pagsumpa. Sabi nga po dito, mga kapatid, hindi dapat ganyan. Hindi po dapat ganun po. Kung ang ating bibig ay dapat sa pagpupuri, gamitin natin sa mabuti. Gamitin natin sa pagpupuri ng Diyos at hindi sa mga maling mga bagay. Bakit po? Mga kapatid, sa ating lumalabas ang bibig, pwedeng ikagulo ng nakakarami kapag ito ay hindi nakaya-aya. Kaya marami po mga tao sa mundong ito ay nag-aaway-away dahil sa mga lumalabas sa kanilang mga bibig. Kaya marami mayroon nagkakagulo, nagkakawar, misinterpretation or misconversation dahil sa mga lumalabas sa ating mga bibig, no, na hindi pinag-iisipan, na alam nila na ikagugulo ng nakakarami. Amen po. Tayong mga lingkod ng ating Panginoon bilang mga anak ng Diyos, no, hindi na dapat tayo nakikisaw-saw sa mga ganoon. Bagkus, no, alam po natin na mali na yung mga kanilang mga pananalita, mali na yung mga kanilang mga ginagawa. Huwag na po natin silang konsentihin pa. Amen po. Gawin natin kung ano yung kalooban ng Diyos. No? Ipanalangin po sila, turuan po sila. Gawin po natin kung ano yung mas makakabuti at hindi yung mas makakasama. Amen po. Upang sa pamamagitan din ng pananalita, matigil po ang isang gulo. Magkaroon po ng kapayapaan ang bawat isa. Pagkakabati-bati ang bawat isa. No? Sabi nga po kanina, dapat marunong natin kontrolin din po ang ating pananalita. Kontrolin din po natin na hindi porket magkakakilala po o magkakabanding po ang bawat isa. No? Ay sasabihin mo na lang mga gusto mong sabihin sa kanya. Hindi po. No? Magtulungan po tayo para ikalalakas ang ating pananampalataya. Para lalo pa tayo mas maging mature. Dahil minsan kapag kung di lang sa ating mga nasa paligid or sa ating mga nakakasalamuha, bagkus may mga tao din na nakikinig din po sa atin. Na kung saan hindi pa ganun kalalim sa kanilang pananampalataya at naririnig nila na may mali doon sa ating mga sinasabi na hindi kaaya-aya. So mga kapatid, mag-ingat po tayo.
mag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi. Amen po. No? Na kung saan sinabi din po dito sa verse 11 na maari bang lumabas sa isang bukal ang matabang na tubig at maalat na tubig? Hindi. No? Sa isang bukal, amen po, na hindi naman pwede sabay, isang maalat at isang matabang. Amen po. Iisa lang po ang pwedeng lumabas po doon. And mga kapatid, sabi sa verse 12 naman po na kung saan, hindi rin maaaring mamunga ng ulibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaari makakuha ng tubig tabang sa tubig alat. Mga kapatid, sa ating pananalita, sabi nga, think before we speak. Pag-isipan muna natin kung hindi lang isang beses o maraming pang beses kung tama ba yung sasabihin natin. Sabi ko nga po kung makaka-apekto dun sa ating sasabihan. Kung ito'y mas makakabuti sa kanya o hindi. Yun po yung gusto pong sabihin sa atin, no? Ng ating dito po sa aklat ng Santiago, na kung saan magbukas pa rin po tayo ng verse, no? Sa aklat ng Roma, chapter 3. Ano pa po yung sinasabi po dito? Chapter 3, verse 10 to 14. Ang sabi po dito, gaya ng sinasabi sa kasulatan, walang matuwid sa paningin ng Diyos. Wala ni kahit na isa. Walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikat na makilala siya. Ang lahat ng tumalikod sa Diyos at naging walang kabuluhan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Ang kanilang pananalita ay hindi masikmura tulad ng bukas na libingan. Ang kanilang sinasabi puro pandaraya. Ang mga salita nila ay parang kamandag ng ahas. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay panay pagmumura at masasakit na salita. So, ang sinasabi po dito sa Roma, lahat ng tao ay makasalanan. No? Sabi nga po dito, no? lahat ng sinasabi, no? Puro pandaraya. At parang ang salita niya ay parang kamandag ng ahas na kung saan, di ba kapag tayo po ay tinuklaw ng ahas, pwede natin, mas lalo kapag may virus yung ahas na yun, or mas makamandag, di ba, pwede natin yung ikamatay. Katulad ko po, sinabi ko po kanina, na kung saan ay, ang mga bibig po natin, sa ibang mga tao, na kung saan ay maraming mga nade-depress na tao, maraming hindi kinakaya mga salita ng iba, kaya nagkukumit po sila ng suicide. Bakit po? Kasi ayaw na po nila mapakinggan. Akala nila sarili na wala silang pakinabang sa mundong ito. Sabi ko po kanina, makapangyarihan ang lumalabas sa ating bibig. Nagre-represent po sa atin ito. Kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Minsan maalala mo na lang eh. No, sa ibang, maalala mo kung ano yung mali na sinabi ng iba. Yun yung maalala mo. Amen. Yun yung maalala mo kung ano yung mali. Pero yung mabuti na sinasabi, hindi natin maalala yun. No? Pero yung kamalian ng iba, yun yung mas maalala natin. Yun po yung sinasabi ng mundong ito, mga kapatid. Yun yung katotohanan. Yung mali, na kung saan, naririnig mo, alam mong hindi maganda, yun pa yung tumatatak sa'yo. Ibig sabihin, kung alam mong mali na yung sinasabi ng iba, ikaw na mismo ang magtuwid. Ikaw na po ang mismo magsabi sa kanya, ay, mali yung pananalita mo na ganito. Amen po. Magkaroon po tayo ng lakas ng loob na sabihin ito sa kanila. Amen po. Dahil ito naman po yung mas makakabuti po sa kanila. At ito yung mas magtutuwid po sa kanila. Sabi nga po kanina, mag-ingat po tayo sa anong mga napapakinggan po natin. Mas lalo sa social media. Huwag tayo basta-basta manonood po. Dahil baka natin ma-adapt po dito palagi. Dahil maraming mga kabataan na kung saan ay na-adapt na ito. Amen po. Akala pa po nila ay okay lang. Pero hindi na po sa kalooban ng Diyos. Hindi na po sa mata ng Panginoon. Amen po. At dito na po tayo sa kawikaan. No? Binabalaan pa rin po tayo dito sa pag-iingat ng ating pananalita. Sa kawikaan chapter 21 verse 23. Sabi po dito, ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Amen po. Ito po, katulad ko po nga kanina, kung nag-iingat po tayo sa ating mga sinasabi, pwede po tayo makaiwas sa gulo.
Sa chapter 4 naman po, ng Kawikaan pa rin po. Verse 4, chapter 4, verse 24, ng Kawikaan, sabi po dito, huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. No? Sinasabi pa rin po dito na kung saan huwag po tayong magbanggit ng kasinungalingan. Pawang katotohanan lang po. No? Sabi nga po kanina, dito po sa binasa po natin sa verse 1 ng Santiago chapter 3, ang sabi po dito ay, alam ninyong mas mabigat ang hatol sa aming nagtuturo. At mas mabigat yung parusa sa mga taong nagsisinungaling. Amen po, sa mga hindi nagsasabi ng katotohanan. Mas lalo especially po sa salita ng ating Panginoon. Alin pa po? Dito po sa Kawikaan chapter 13 naman po tayo. Kawikaan chapter 13 verse 3. Ang taong maingat sa pagsasalita nag-iingat sa kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal dulot sa sarili ay kapahamakan. For example po sa mga marites, di naman paligid sa kalaman natin, marami po mga marites sa paligid po natin, na kung saan pagising pa lang ng umaga, puro, sabi nga, puro ano na lang, puro pupunta na po sa kapitbahay para makipagchismisan. Amen po. Ipagchismis ang mga kanilang mga kapitbahay. O sila din ang nagchichismisan. Amen po. At hindi muna unahin ang kanilang mga pananalita sa pasasalamat sa Panginoon kasi ginising sila ng Diyos. Amen po. Gamitin po natin, no? Yung pananalita po natin, na hindi lang tayo basta daldal ng daldal. Ako saan dapat mayroon itong kabuluhan. Mas makakabuti sa nakakarami. Amen po. At last na po, no? Dito po sa Salmo, sa ating pagtatapos po, sa Salmo chapter 19, verse 14. Ito po ang sinasabi. Salmo chapter 19, verse 14, sana'y maging kalugod-lugod sa inyo, Panginoon, ang aking iniisip at sinasabi. Kayo ang aking bato na kanlungan at tagapagligtas. Mga kapatid, lahat po ng ating lahat ng ating mga sinasabi ay dapat kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ang Diyos po ang ating pinaglilingkuran po at hindi ang mundo. Huwag po tayo makisabay sa mundo. Kung sino po tayo dati at kung sino na po tayo ngayon. Talikuran na po natin kung ano po yung nakaraan po natin. Kung may mga mali po tayong pananalita dati, ang buhay natin, o yung mga ginagawa po natin, kalimutan na po natin yan. Ang ipakita po natin ngayon at sa ibang mga kasalamuhan po natin kung paano tayo binago ng Panginoon. Dahil yun yung ganap at mas mabuti. No? At makakatulong po sa iba. Amen po. At mas marami pa tayong makahikayat. No? At maabot ng Panginoon. No? At lahat ng lumalabas sa ating mga bibig, yung pawang mga salita ng Diyos. Amen po. At ito po yung nagbibigay buhay. Po. Amen po. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Purihin kayo Diyos. Salamat Panginoon sa umagang ito, Panginoon, sa iyong katuruan na ibinaba mong Panginoon sa umagang ito. Bagamat Panginoon na may kiling oras lang po Panginoon, pero napaka-importante o Diyos na mapag-aralan namin Panginoon ang iyong mga salita. Salamat Panginoon sa pagtuturo mo o Diyos, sa pagtutuwid mo na naman sa amin, Panginoon. Kung paano kami magsalita ng dapat, Panginoon. Kung paano namin, bago namin sabihin ang pananalita, dapat po namin patuloy mo na namin pag-isipan pa kung ano yung mas makakabuti at kung ano yung makakasama sa ibang tao. Nawa o Diyos, ang magamit namin ang mga bibig na ito para sa ikapupuri mo lang, Panginoon, at hindi sa panlalait ng ibang kapwa. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kami, O Diyos, dahil hindi namin magagawa ang pagbabago nito kung wala yung pagsama mo sa amin, Panginoon. Sa iyo lang po kami, O Diyos, na dumidepende, Panginoon. Turuan mo, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, O Diyos. Kung paano pa namin pigilin, Panginoon, ang aming pananalita, Panginoon. Kung paano ang lumalabas sa aming mga bibig, Panginoon, kung ano yung kalooban mo, O Diyos.
Dahil yun yung mas makakabuti at yun yung magbibigay ng pag-asa, O Diyos, sa aming mga buhay at sa aming mga kasalamuha pa. Turuan mo po ang bawat isa. At dalangin ko po, Panginoon, sa mga nakikinig, Panginoon, sa live at sa mga sulok ng budo, O Diyos. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy mong pagsama sa kanilang mga buhay. Patuloy ng pag-iingat mo, Panginoon. Patuloy, O Diyos, ng kagalingan na patuloy mo yung pagkaloob sa kanila, Panginoon. Dahil ikaw lang, siya mismo, Panginoon, ang siyang magbibigay nito, Panginoon, sa kanila, O Diyos. Patuloy sila, Panginoon, na maglingkod sa iyo, Panginoon. Unahin kanila, Panginoon, sa kanilang mga buhay, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagsama ng iyong banal na Espiritu. Nawa, O Diyos, na hindi lang po dito nagtatapos, Panginoon, aming pag-aaral at pagbulay-bulay ng iyong mga salita. Bagkus, Panginoon, sa araw-araw po namin pamumuhay, O Diyos, patuloy namin itong pagbulay-bulayan, Panginoon, at magamit namin, Panginoon, sa araw-araw naming pamumuhay. Maraming salamat, O Diyos, at patuloy namin ibinabalik sa iyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila. In mighty name of Jesus we pray. Amen. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Pagpalay po ang bawat isa. God bless po.